Kung nag-invest ka sa MP2, may posibilidad na ginagawa mo ito. At ito mismo ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang pera mo. Ang problema, karamihan ng Pilipino, akala nila sapat na ang hulog lang buwan-buwan. Pero ang mga mayayaman, may ibang MP2 strategy na hindi alam ng 90% ng mga Pilipino. At ang nakakagulat, hindi ito tungkol sa laki ng hulog mo, kundi sa paraan kung paano mo ginagamit ang MP2. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Sa totoo lang, walang mali sa MP2. Isa ito sa pinaka-safe at pinaka-consistent na investment para sa maraming Pilipino. Pero ang problema, hindi lahat ng gumagamit nito kumikita ng pare-pareho. May mga taong naghuhulog sa MP2 ng 5 taon pero maliit lang ang kinita. Habang may iba naman, parehong MP2, halos pareho ang pera, pero mas malaki ang naging earnings nila. Bakit? Dahil hindi lang hulog ang importante sa MP2, kundi ang strategy kung paano mo ito ginagamit. At dito papasok ang MP2 strategy ng mayayaman. Ito ang ginagawa ng karamihan. Naghuhulog lang buwan-buwan. Walang strategy, walang timing, walang plan kung kailan maglalagay ng malaking halaga. At minsan, kinukuha pa agad ang dividends. Ang mindset, basta may hulog okay na. Pero dito nagkakamali ang marami. Dahil ang mga mayayaman, iba ang approach nila sa MP2. Hindi lang sila naghuhulog. Ginagamit nila ito strategically para mapalaki ang kita. Sa kanila, ang MP2 hindi lang simpleng ipunan. Isa itong tool para palaguin ang pera nila. Bawat hulog may purpose. Bawat galaw may dahilan. Hindi sila basta naglalagay ng pera dahil may extra. Naglalagay sila ng pera dahil may plan sila kung paano ito kikita. At dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Dahil habang ang karamihan ay naghuhulog lang buwan-buwan, ang mga mayayaman iniisip, kailan pinakamagandang maglagay ng pera, magkano ang ilalagay, at paano nila mapapabilis ang paglago nito. Sa madaling salita, hindi lang sila nag-i-invest sila na may strategy. At kapag naintindihan mo ito, doon mo makikita kung bakit mas mabilis lumaki ang pera nila sa MP2. Unang strategy, timing and lump sum advantage. Kapag may pera sila, hindi nila inaantay na hulugan pa ito buwan-buwan. Nilalagay nila agad ang malaking halaga para mas maaga itong kumita. Dahil sa MP2, mas matagal kang naka-invest ang pera mo, mas malaki ang magiging dividends. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang halaga ang importante, kundi kung kailan mo ito inilagay. Halimbawa, kung naglagay ka ng 100,000 pesos ngayon, buong taon itong kikita ng dividends. Pero kung hinati mo ito sa monthly, unti-unti lang din ang kikitain ng bawat hulog. Ibig sabihin, mas maraming oras kumikita ang pera kapag mas maaga mo itong inilagay. Ito ang advantage na ginagamit ng mayayaman. Kapag may hawak silang malaking halaga, bonus, negosyo o extra cash, di nila ito pinapatulog. Pinapapasok nila agad sa investment para agad itong magtrabaho para sa kanila. Sa madaling salita, ang pera nila hindi naghihintay, kumikita agad. At ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis lumaki ang MP2 nila kumpara sa karamihan. Pangalawa, combination strategy. Hindi lang monthly, hindi lang lump sum. Ginagawa nila may regular na hulog para sa consistency. Pero kapag may bonus o extra cash, naglalagay sila ng malaking halaga. Sa ganitong paraan, may discipline ka na, may growth boost ka pa. Ito ang balance na hindi ginagawa ng karamihan. Kadalasan kasi dalawang extreme lang ang nakikita natin. Either puro monthly o naghihintay ng malaking pera bago mag-invest. Pero ang mga mayayaman, pinagsasama nila ang dalawa. Ang monthly contribution, ito ang nagbibuild ng habit at consistency. Kahit maliit, tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera sa investment mo. Pero ang tunay na nagpapabilis ng growth, yung mga biglaang malaking hulog. Kapag may bonus, extra income o windfall,
hindi nila ito ginagastos agad. Ina-allocate nila ito para palakihin pa ang investment. Sa madaling salita, ang monthly hulog mo ang foundation, pero ang lump sum ang nagpapabilis ng pagyaman. At kapag pinagsama mo ang dalawa, doon nagiging mas powerful ang MP2 strategy mo. Pangatlo, hindi nila ginagastos ang kinita. Kapag kumita ang MP2 nila, hindi nila ito kinukuha agad. Ibinabalik nila ito sa investment. Ito ang tunay na nagpapabilis ng paglaki ng pera. Compounding. Ito ang malaking pagkakaiba ng mindset. Ang karamihan, kapag may kinita, iniisip agad kung paano ito gagastusin. Pero ang mga mayayaman, iniisip kung paano pa ito palalakihin. Kapag nire-invest mo ang dividends mo, hindi lang yung original na pera mo ang kumikita. Pati yung kinita mo, kumikita rin. Sa bawat taon, mas lumalaki ang base ng pera mo. At habang lumalaki ang base, mas lumalaki rin ang dividends na natatanggap mo. Ito ang tinatawag na compounding, kung saan ang pera mo kumikita ng pera, na kumikita ulit ng mas maraming pera. Sa madaling salita, imbis na one-time gain lang ang dividends mo, nagiging tuloy-tuloy na ang growth nito. At sa loob ng ilang taon, dito mo makikita ang malaking pagitan. Sa pagitan ng simpleng nag-iipon at ng taong marunong magpalago ng pera. At pang-apat, ginagamit nila ang ladderized strategy. Nagbubukas sila ng multiple MP2 accounts bawat taon para magkaroon ng regular na payout. Ibig sabihin, may cash flow ka habang tuloy-tuloy ang growth. Ganito ang ginagawa nila. Hindi lang isang MP2 account ang binubuksan. Taon-taon, nagdadagdag sila ng panibagong MP2 account. Halimbawa, Year 1 MP2 account, Year 2 panibago, Year 3 panibago ulit at tuloy-tuloy. Pagdating ng ika-5 at ika-6 na taon, magsisimula ka ng magkaroon ng maturity bawat taon. Ibig sabihin, may natatanggap kang lump sum regularly. Hindi mo kailangan maghintay ng sabay-sabay. Ito ang nagbibigay sa kanila ng flexibility. Pwede nilang gamitin ng payout para sa expenses, reinvestment, o panibagong MP2 account. Sa madaling salita, hindi nakalak ang buong pera mo sa iisang timeline. May access ka sa pera habang patuloy itong lumalago. At ito ang pinaka-practical na strategy na ginagamit ng mayayaman para pagsabayin ang growth at cash flow. Kaya kung mapapansin mo, hindi sila basta nag-iipon lang. May sistema, may strategy, may plano, at ito ang hindi alam ng 90% ng Pilipino. Dahil sa totoo lang, hindi sapat ang sipag lang sa pag-iipon. Kung walang direksyon ang pera mo, mabagal din ang paglago nito. Maraming Pilipino ang masipag mag-ipon, pero dahil walang strategy, pareho pa rin ang resulta taon-taon. Samantalang ang mga mayayaman, kahit pareho lang o minsan mas maliit pa ang hulog, mas malaki ang kinikita nila. Bakit? Dahil bawat galaw ng pera nila may purpose. Hindi sila umaasa sa tiyaga lang. Umaasa sila sa tamang sistema. At kapag naintindihan mo ito, doon mo marirealize na hindi pala MP2 problema, kundi kung paano mo ito ginagamit. At ito ang punto kung saan nag-iiba ang resulta. Sa pagitan ng simpleng nag-iipon at ng taong marunong magpalago ng pera. Sa madaling salita, hindi sapat ang hulog lang sa MP2. Kailangan mong gamitin ang pera mo ng mas matalino, gamit ang timing, combination, at reinvestment. Hindi sapat na basta may nahuhulog ka buwan-buwan kung wala kang malinaw na strategy. Dahil sa MP2, hindi lang halaga ang laban, kundi kung paano mo pinapagalaw ang pera mo. Kung gusto mo pang mas mabilis ang paglaki ng ipon mo, kailangan mong pagsamahin ng 3 bagay. Una, timing, para mas maagang kumita ang pera mo. Pangalawa, combination approach, para may consistency ka na, may growth boost ka pa. At pangatlo, reinvestment, para ang kinita mo patuloy pang lalago. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang basta nag-iipon. Gumagawa ka na rin ng sistema na nagpapalaki ng pera mo over time. At dito, nagsisimula ang tunay na pagyaman, hindi sa laki ng hulog, kundi sa talino ng strategy.
Well, incidentally, gumawa ako ng isang free MP2 strategy playbook. Educational guide lang ito, not financial advice. If you want a copy, just comment MP2 or check the pinned comment. Ngayon, ikaw, ginagamit mo ba ang MP2 mo strategically o basta naguhulog ka lang? Comment mo sa baba, monthly lang ba o may strategy ka na? At kung gusto mo pang matutunan ng ibang MP2 strategies para mas mapalago ang pera mo, panoorin mo na ang playlist ko tungkol sa MP2 investment.